Commonwealth Avenue. Kaya naman ang mga estudyante, sama-sama naghintay po sa sidewalk ng masasakyan. Inaindi ng mga nakapayong, kapote at jacket ng mga estudyante gaya na lamang sa Kamuning Elementary School. Bukod pa riyan, pila-pila rin ang mga nagsundong magulang sa kanilang mga anak. Habang sa Commonwealth High School, ang ilang batang walang payong o kahit anong panangga sa ulan, kanya-kanyang diskarte na pampalo sa kanilang ulo para hindi maulanan. Naku, dapat ligo agad yan. Huwag matutuyuan ng mga... Magkasakit. At taon-taon na lang po halos magkasabay ang pagbabalik eskwela ng mga bata at ang pagsisimula ng malalakas na buhos ng ulan. Kaya ang mga magulang kanya-kanya ng diskarte para maihatid at masundo ang kanilang mga anak sa eskwelahan. At maging ang mga outfit ng mga bata dapat baha-ready rin. Kaya naman karamihan ay nakatsinelas at shorts lang kung pumapasok sa eskwela. Sa Malabon naman, bukod sa pangkaraniwang pedicab na pangsundo sa mga estudyante, mayroon din gumagamit ng mga bangka. Ang tubig kasi mula sa palaisdaan sa lugar, umaapaw kapag ilang araw nang walang tigil ang ulan na minsay sinasabayan pa ng high tide. Kaya naman ang mga magulang na nagsusundo sa kanilang mga anak, walang magawa kundi suungin na lang ang tubig baha. sa panghulo. Sa ibang balita, taon-taon na lang tuwing pasukan ay talagang may perwisyon dulot. Yan lang, Ay malapit-lapit. lagi inuulan ng reklamo ang DepEd tungkol sa mga problema sa ilang eskwelahan. Kabilang na riyan ang kakulangan sa silid-aralan at iba pang pasilidad sa mga pampublikong paaralan. Kaya naman yan, sinisikap na solusyonan sa isinagawang pagpupulong ni Education Secretary Arwin Luistro kasama ang ilang principal at school superintendent. Ang naisip nilang solusyon, huwag magpakahon sa konseptong sa classroom lang pwedeng magturo. Sa pagdami daw kasi ng populasyon at paglipat ng mga estudyante mula sa private school papuntang public, sadyang kulang pa rin daw ang mga classroom sa Metro Manila kahit anong gawin ng DepEd. Kaya naman imbes daw na traditional na lesson o pagtuturo sa loob ng silid-aralan, susubukan daw ang iba pang paraan tulad ng TV at internet cafe. Ayon pa kay Luistro, lahat daw ng public high school sa Metro Manila may computer at internet na. Umahabol na rin daw ang mga public elementary schools pagdating sa information technology. At dahil nga sa kakulangan ng pasilidad, hindi nakaligtas sa mata ni Secretary Luistro ang mga silang gamit ng eskwelahan sa Rizal High School. Tulad ng mga armchair na puno ng sulat at maging ang mga nagkakalat sa eskwelahan. I think you need to take care of your students. Nako. Samantala, bukod sa problema at perwisyong dulot ng pag-ulan at baha, malaking tulong naman daw ito para sa mga lugar na apektado ng fish kill. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR, makatulong daw ang ulan para maanod na at matanggal ang maruruming tubig na sanhi ng pagkamatay ng mga isda sa Batangas at maging sa Pangasinan. Pero kahit dumating na ang pinakahintay nilang pag-ulan, tila huli na po ito sa mga isda at caretaker ng mga fish pen. Sa ngayon kasi umabot na sa 144 million pesos ang halaga ng pinsala sa Taal Lake, habang 37 million pesos naman ang pinsala sa Kakiputan Channel sa Pangasinan. At tumabas nga po sa pagdinig ng Senado kahapon, overstocking o pag-iimbak ng sobra-sobrang isda ang pangunahing sanhi ng fish kill sa Taal Lake. Ang ugat raw nito ang pagiging gahama ng ilang negosyante sa lugar. Ayon kay BIFAR Director Asis Perez, nasa 30,000 hanggang 50,000 isda lang dapat ang laman ng isang fish pen. Pero may mga nadiskubre raw silang fish cages na umaabot sa higit 100,000 ang bilang ng mga isda. Kaya ang kanilang rekomendasyon, patawan na ng parusa ang mga nag-overstock ng fish cage owners. Bukod sa pagtatanggal ng permit, may multa rin aabot sa 5,000 hanggang 500,000 piso at pagkakakulong ng mula 1 hanggang 6 na taon. Eh, di ba illegal nga? Huwag mo multahin. Tatanggal ng permit, illegal nga. Pero tinan mo naman yung figures, over 100,000 mga isda. Kaya nga ganun, pag illegal, hindi na-re-regulate, hindi na babantayan. Yes. Ano ang tamang pag-aalaga, ilan lamang dapat alagaan, di ba? So cancelin na, tanggalin na. Minsan taken for Baklasin yung fish pen. Oo, cancel na yung permit na magkaroon ng fish pen. Kasi napapaikutan yung sistema eh. Pag may fish Gusto ko ng fish pen. Baka pag may fish kill lang naman yan. Sa mga kagigising lang dyan, heto at may ibinaba ng desisyon ng DepEd NCR kaugnay ng suspension of classes ngayong maulan ang panahon. Suspendido na po ang klase sa preschool, elementary, high school, sa private and public schools sa buong Metro Manila ngayong araw. Ayon po yan kay DepEd NCR Director Elena Ruiz. Inuulit po namin, dahil sa malakas na buhos ng ulan ngayon,
suspended na all levels ang klase sa preschool, elementary at high school, public and private dito po sa Metro Manila o National Capital Region. Ayon kay Director Ruiz, resulta yan ng kanilang pakikipagpulong sa Pag-asa at inaasahan pa raw ang maulan na lagay ng panahon ngayong araw. NCR lang. Oo, parang Kasi nakikita... alam mo yan, kasi yung mga malalapit na probinsya, yung parang Mega Manila katabi naman. tawag. Yes. Yung Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan. Pagka maulan niya, Yung kanilang mga artist na dapat mag-decision. Ang Batangas, nag-anunsyo na, wala nang klase dahil may mga ilang Batangas. bayan na lubog. Oo. Maraming dagat doon eh. Abangan pa yung ibang mga anunsyo, no? Na walang klase dito po sa unang hirit. Pasadahan naman natin mga aksyon balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Sugatan ng 2 pulis matapos makipagbarilan sa mga suspect sa isinagawang drug raid sa QCPD sa Nia Road, Quezon City. Yan po ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar? Sa higa, napaengkwentro nga mga elemento ng Quezon City Police ang salakayin nilang isang bahay o lugar dyan sa may isang compound sa may Agam Road, Barangay Central, Quezon City. Mangyari ay napasalakay doon ng mga police matapos makatanggap na isang pot session daw ang nagaganap sa lugar. Pero papasok pa lamang sila doon, Igan, at pinagputokan na rin sila ng baril ng mga di pa nakikilala mga suspect. Dahilan para masugatan ng mga police na sina SPO2 Nilbert For Lucas at PO2 Chodoro Casison. Agad naman sila isugod sa ospital. Sa puntong ito, Igan, mga miyembro ng QCPD SWAT ang sumalakay sa lugar. Nagkaroon ng palitputukan at hindi kaagad na tunto ng mga pulis ang lugar pagkat ang bumabaril daw sa kanila nang gagaling sa itaas. Matapos ang ilang minutong palitputukan, Igan, natumpong din ng mga pulis ang lugar na pinagsuspetsang pinaglulunggaan ng mga suspect. Dito na bawi nila ang ilang gramo ng shabu, mga drug paraphernalia at ilang pera. Suspetsya ng mga pulis, hindi lamang batakan ng lugar, kundi dito pa nagbabalot ng shabu ang mga suspect. Samantala, aabot naman sa 8 suspect ang dinampot ng mga pulis. 2 dito na huli doon sa pot session, habang 6 naman for verification. Pero hanggang sa mga sandali ito, Igan, wala pa rin nababawing baril ang mga pulis. Igan? Ba't kailan na-raid yan? Ulit, Igan? Near. Ba't kailan na-raid eh? Tawag nga dyan, Suki eh. Sa Nia Road. Nia Road. Katabi ng Pideya yan eh. Oo. Andyan ang Pideya eh. Malapit lang, malapit lang. Oo, sa Pideya. Abot Tanaw. Oo, kaya lahat dyan tulala eh. Abot Tanaw. Maraming salamat, Oscar Oida. At kahit malakas po naging busang ulan, swerte namang hindi gaanong tumaas ang baha sa ilang lugar sa Kamanaba area. Ang balita mula doon, narito po si Tricia Zafra. Tricia. Iga, nagsimula ang bumuhos ang malakas na ulan dakong alas 4 ng madaling araw dito sa may Malabon area na sinabayan pa ng malakas na ihip ng hangin. Magdamag ngang nag-uulan dito sa may Kamanava area at awa ng Diyos, hindi naman ito nagdulot ng mataas na tubig baha. Yun nga lang, may mga gutter deep level pa rin pagbaha dun sa ilang mga lugar na madalas bahain tuwing bubuhos ang ulan gaya ng Dagat-Dagatan area sa Malabon at sa may Barangay Libis Espina sa may Caloocan. Dito naman sa Letre area na kanalalagyan natin ngayong Igan, wala rin namang pagbaha pero pahirap sa mga commuter natin na nag-aabang ng bus at ng mga jeep na sasakyan papunta sa kanilang mga trabaho. Itong ulan na bumubuhos pa hanggang sa mga oras na ito at pati yung malakas na hangin. At Igan, kung tayo nga mga matatanda ay nahihirapang mag-commute o magbiyahe papunta sa ating mga trabaho sa tuwing malakas ang ulan, lalo na siguro yung mga bata, kaya naman ang Department of Education diniklara ng suspendido yung klase sa lahat ng pampublikong paaralan sa primary, elementary at high school levels para nga hindi na sila mahirapan sa pagpasok ngayong umaga. At yan muna ang latest mula rito, Igan. Okay, maraming salamat. Ingat, Tricia Zafra. Samantala, narito na ilang pa mahalagang impormasyon galing kina Edo at Lynn. Thank you, Igan. Okay, ito naman sa isang bayan sa India, nagdulot ng takot ang 2 elepanteng galing sa kalapit na gubat nang magwala ang mga ito. Pagkahiwalay sila dumating sa bayan, ngunit pareho sila ng pinag-initan ang mga baka. Ang mga baka, ha? Pero ang masaklap, hindi lang baka ang inatake ng mga ito. Ang isang elepante, inatake isang tao na di nagtagal ay binawian ng buhay. Rumesponde naman ang mga pulis at forest rangers at pinatulong ang mga elepante para mahuli. Tignan mo naman yan. Sinisisi ng mga opisyal ang kanila'y pagpasok ng mga tao sa gubat
na tirahan ng mga elepante. At ito daw ang dahilan kaya sila naligaw sa bayan. Ayun, kasi nga talaga, pag tahanan nila, sinusugod na ng iba, talaga laalis at aalis yung mga yan. Yan. Huwag mo kayo papasukin, hindi namin kayo papasukin. Yeah, man.